So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, so paumanhin na lang po doon no, sa mga follower po natin at saka sa mga nanonood po sa atin regarding nga po dito sa alyansa na 12-0. Kasi ako po talaga, no, medyo hirap po talaga akong makumbinse. 'Di ba? Kasi may mga kandidato po talaga doon na hindi ko po talaga nagugustuhan yung mga statement nila pag regarding kay Sara Duterte. Especially na nga po ito si Tolentino. Si Tolentino. Yun. So ito, okay. Nakita ko po ito sa Philippine Star. Okay, so pakita ko na lang dyan ha. So sabi niya dito, yan ang sinabi, di ba, ni Senator Francis Tolentino kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tolentino, nais niyang hintayin muna ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay nito. Oh, alam niyo bullshit, di ba? Ang bullshit nun. So ngayon ito, para sa hindi lang po liwanag pa, di ba? Ang gusto po ni Tolentino, hintayin muna na magkaroon ng desisyon dun po sa final na petition for certiorari ni Sara Duterte na pigilan po yung impeachment trial sa Senado dun po sa Supreme Court. So kapag nakapag-decide na po ang Supreme Court, doon lang daw po didinggin po yung impeachment trial kay Sara. Alam niyo mga kababayan, paano kapag ito po ay natapos next year? So next year na. 'Di ba? Supreme Court po ito, matagal po ito. Meron pong sariling rules ang Senado na kapag umakyat na po ang impeachment, dapat po itong dinggin kaagad. So ngayon mga kababayan, no, kung ganyan po kasi yung sinasabi po ni Tolentino, paano po tayo makukumbinse na iboto siya dyan po ng parte ng alyansa sa 12-0 kung ganito po yung mga statement niya? Kasi mga kababayan, hiwalay po na sa ngayon ng gobyerno yung judiciary tsaka legislative. Magkahiwalay po yan. At pwede naman po talaga na dinggin na po itong impeachment trial ni Sara Duterte sa Senado nang walang Supreme Court decision. Especially mga kababayan, alam naman po natin na ang pinaka rason kung bakit po talaga gustong ipatigil ng kampo ni Sara Duterte itong impeachment trial para hindi po siya mag-isa at hindi po mabuking yung mga ginagawa niya. Kasi ito lang kapag nagkaroon po ng impeachment trial, televised po yan. Mapapanood po ng buong mundo yan. Yung mga bank accounts, yung mga SALN, lalabas po yan. So hindi po ito tungkol sa hustisya. Tolentino, dito sa yung statement. Para sa akin, ang basa ko dito, pagprotekta po ito kay Sara Duterte. At besides mga kababayan, kung susundin po natin yung gusto ni Tolentino, pumabor si Tolentino sa delaying tactics po ni Sara. Oh, para mas malinaw mga kababayan, no? Tingnan niyo mukha nito, no? Tangalan to kamukha ni Kapiel to no? Si Tolentino. Tingnan yung sinabi ni Tolentino dito, i-play ko sa inyo, oh. Let's wait for the decision of the Supreme Court. Alam po natin maraming ilang nakapending dyan. As a member of the bar, as a lawyer, ginagaling po natin ang Korte Suprema. At sigurado po, narinig nyo na po yung ibang mga statements ko na halimbawa po mga kailangan na baguhin po yung impeachment rules. Willing naman po tayo. Subalit kailangan po ito maging patas, neutral, at objective and impartial. Noong isang araw nga, nasabi ko, kung nagmamadali si Senator Pimentel, simulan na niya, I will designate him as a special chairman of a subcommittee on impeachment amendment rules. Kasi yung rules natin ay March 23, 2011 pa. May katagalan na po yan. Pero pag sinasabi nila po matagal na impeachment rules natin, kung titingnan po natin yung sa ginayahan nating jurisdiction, 1868 pa ho yung sa Estados Unidos. Anong to, no? Ito yung ayoko kay Tolentino, Siguro ito yung ayoko kay Tolentino, Masyado niya ginagamit yung pagiging abogado niya, Di ba? So, pero kailangan ko pang i-research yung mga sinasabi niya na which is para sa akin napaka-irrelevant. Tingnan niyo tuwing merong Senate hearing, pag nagsalita sa Tolentino, boring, irrelevant. Tapos nung pumunta si Digong dun po sa Senate, di ba, ang unang-unang pinakita po ni Francis Tolentino, yung karapatan po ni Digong
gamit po yung batas. Ayan po pangit sa abogado talaga. Sa totoo lang. Pero ang point dito mga kababayan, mas gusto daw po talaga ni Tolentino na simulan po yung impeachment trial sa Senado pagtapos na po yung desisyon sa Supreme Court. Paano na to mga kababayan? Di ba? So, kasi ako para sa akin napaka-importante po na malaman natin yung mga kabulustugan ni Sara Duterte. Di ba? Kasi wala namang ibang paraan para malaman natin yan eh. Di ba? Sa ano lang, sa impeachment trial lang kasi hindi nga po siya sumasagot. Oh, parang ito no, parang ito yung pinakamalupit dito eh, nainis ako eh. Ito matagal na to. Oh. Ito nabasa niyo ba to? Pakita ko na lang dyan ulit. O nga pala. Sabi dito Vice President Sara Duterte told of 73 million confidential fund disallowance. The Commission on Audit has issued a notice of disallowance on the 73 million worth of confidential funds spent by the Office of the Vice President in 2022. So, ang point ko dito mga kababayan, matagal na pong pinababalik po ng COA yung pera na allegedly ninakaw ni Sara Duterte. Ang problema kasi hindi naman po talaga tayo abot sa ganito kung in the first place, sumagot na lang po si Sara Duterte dun po sa mga aligasyon sa kanya sa Congress. Tapos itong si Tolentino naman, di ba pumapabor kay Sara Duterte sa pamamagitan po at paggamit po sa Supreme Court para gamitin po sa delaying tactics. Di ba? So ito may report dito tingnan nyo to. Sagutin ang mga tanong ng mga kongresista kaugnay sa confidential funds. Pinalalahanan naman ng liderato ng komite ang Vice Presidente na bahagi ng trabaho ng mga kongresista ang i-interpolate ang kanilang resource person. Ipinag-utos ng Commission on Audit o OWA kay Vice President Sara Duterte na isauli ng 73 billion pesos na bahagi ng confidential fund noong December 2022. Bahagi ito ng 125 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President na ginastos lang sa loob ng isang araw. Lumutang ang kautusan ng COA matapos na magpalabas ng notice of disallowance na may petsang August 8, 2024 sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa budget ng OBP para sa susunod na taon. Di ba? So, at least you get the point, no? So, pera po ng taong bayan po ito. Di ba? Pinababalik po ng COA yung confidential fund ni Sara Duterte sa kaban ng bayan. So hanggang ngayon, 2025 na, isang taon na, Tolentino. Oy, tol, mag-isang taon na to, hindi pa rin binabalik. Para sa amin kasi mga kababayan, para sa amin simpleng mga Pilipino, ang gusto po namin is marinig po ang boses ni Sara Duterte kung paano niya sinasagot itong mga issues po na to. Tama, di ba? Sino ba namang bobo o tanga, di ba, ang ayaw malaman kung paano ginastos ni Sara Duterte yung pera? Isipin nyo in 11 days, meron siyang binayaran na 200,000 na bahay, safe houses, per day. Meron bang ganon, Tolentino? Tol, tatakbo-takbo ka senador, bobo ka pala eh. Meron bang ganon? 200,000 per day na safe houses? Kahit po sa BGC, walang ganon. Tsaka sinong tinago niya doon? Si Xi Jinping. Si Wang Zilian. Kaya mga kababayan, yung sinasabi ninyo na na suggestion lang naman, baka pwedeng 12-0. Kapag sinabi natin 12-0, kasama si Tolentino doon. Si Tolentino po parang pumapabor nga po doon po sa delaying tactics ni Sara Duterte regarding po sa impeachment. Di ba? At sinasabi ko na ito mga kababayan Kung ito mayroon pa ako dito isa pa Kasi ang pinupunt ko nga mga kababayan, kung nagiging kasangkapan nga po itong si Tolentino para po ma-delayed po ang hustisya, so meron po tayong kasabihan, di ba? Justice delayed is justice denied. So napaka-unfair po nun, tol. Ako pinipilit yung gustuhin Pinipilit yung gustuhin na gustuhin, di ba? Pinipilit yung gustuhin na gustuhin si Tolentino, pero pag may mga ganyang klaseng mga statement ito, hindi talaga Hindi po talaga ang problema mga kababayan,
yung mga katangahan nga po talaga ng mga bobong mga DDS, no? Ang sabi na, ito, bigla ko na lang naalala, no? Sabi ng mga bobong DDS, especially itong si Baklang Moreno. Kilala niyo si Baklang Moreno? Hindi si Isko, si Tio Moreno. Oh, si Baklang Moreno, bobo po 'yon. Hinamon ko ng debate, hindi naman lumaban sa akin. Hindi, seryoso, hinamon ko ng debate 'yon, bobo pala 'yon, no? So, naalala ko kasi bigla nung itong si Tio Moreno, naglabas siya ng dokumento po na to. Yung malinis daw po si Sara Duterte sa COA kasi meron daw pong unmodified opinion. Di ba? So, popo po talaga to no, si Tio Moreno. So, ngayon, syempre, ang nakalagay kasi dito sa unmodified opinion. So, ang ibig sabihin kasi ng unmodified opinion, mga kababayan, ito, audit officials and employees, together with ethical requirements that are relevant to our audit of financial statement, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our unmodified opinion. So, bobo ka ba, Tio Moreno? Ang alam ko bakla ka lang pero hindi ko alam na sobrang bobo mo pala. Ang alam ko rin pala bobo ka, pero hindi ko rin pala alam na sobrang bobo mo pala. Kasi pinaniwalaan po ng mga bobong mga DDS po ito na ang ibig sabihin po ng unmodified opinion ay malinis po ni Sara Duterte. Kasi po ang ibig sabihin ng unmodified opinion, no, ito po yung mga dokumentong nilabas ni Sara Duterte para po sa kanyang audit report na maayos, maganda ang presentation, kompleto. Oh. Ayun lang po yun. Kasi ito hindi naman kasi ibig sabihin ng kompleto, maayos, maganda yung nilalaman ng audit. Nakuha niyo yung point ko, mga kababayan. For example, di ba, kailangan ng audit ng COA ng mga resibo. Kailangan niya ng outline, kailangan niya ng table of contents. Parang example lang. So, napakita yan ni Sara. Pero hindi ibig sabihin nung nilalaman mismo ng pinasa ni Sara ay malinis. Kasi, syempre, may basihan tayo dyan. Hindi naman tayo tanga katulad ni Tio Moreno, di ba? So, ito nakita ko to mismo sa COA Ito pakita ko na lang dyan. What is an unmodified opinion? Unmodified opinion, also referred as unqualified opinion, is an opinion issued when the auditor concludes that the financial statement are prepared in all material respects in accordance with applicable financial reporting. Na-prepare lang po ng maayos, pero hindi ibig sabihin na hindi basura yung laman. Nakuha niyo yung point? Na-prepare ng maayos, maganda yung presentation, pero hindi po ibig sabihin nun na hindi na po basura yung laman. Kasi nakalagay dito, no? So, kung babasahin po natin continue natin sa bandang baba, no? Sabi dito, materially established based on the prescribed COA's audit guidelines as such as unmodified and qualified opinion does not necessarily mean that there is no misstatement found during the audit nor were no uncorrected misstatement as the year end. Nakalagay sa COA to. Kayong mga bobong mga DDS, no? Porque si Tio Moreno po yung nagsalita, naniniwala na kayo kahit kabobohan. Wala lang, nadaan ako lang kasi naalala ko lang bigla Kaya yun, no? So yun, mga kababayan, no? So kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito, sa statement nga po ni Tol Tolentino, di ba? Francis Tol Tolentino, di ba? Kasama si Tio Moreno. Diba? Parehas bakla. Hindi naman nata bakla si Tol, no? Pero, ano bang masabi niyo nga po dito? Diba? Sa sinabi ni Tolentino na hintayin muna daw po yung desisyon ng Supreme Court bago ituloy yung impeachment trial sa Senado. Diba? Para sa akin, napaka-bullshit na, no? Kasi pwede naman po kasi ituloy po ng Senado po yan na kahit nga po na walang Supreme Court decision. Pwede po yun. Oo. And besides, mga kababayan, lahat po ng impeachment complaint na naging impeachment trial, lahat po yan nag-proceed. Lahat po, di ba? So, kahit Supreme Court, hindi po kayo pigilan yan.
Di ba? So yun mga kababayan, so kayo po yun sa Team Replay, ano nga po masabi ano nga po masabi nyo nga po sa content natin ngayon. So pa-comment na po sa baba at binabasa ko po lahat yan. No? So dyan din po sa Team Replay, syempre pa-like, pa-subscribe at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye!